S. Sistema. Bago pa man sumikat ang araw, ay abala na ang karamihan upang tumungo sa kani-kanilang trabaho at eskwela dito sa Pasig at sa mga karatig na lugar tulad ng Antipolo at Cainta, Rizal, Quezon, Makati, Mandaluyong at Maynila. Pagsapit naman ng gabi, lalo na tuwing Biyernes at Sabado, ang mga kabataan at mga empleyado na pagod sa kani-kanilang trabaho sa buong linggo ay dumidiretso sa Tiendesitas at Metro Walk upang gumimik upang mawala ang kapaguran. Ito ang sistema ng pamumuhay ng mga Pasigueño. Sa likod ng kaunlaran ng lungsod ng Pasig, ano nga kayang sistema ang umiral dito? Maaari niyo po bang ilarawan ang sistema ng pamumuhay ng mga Pasigueño noon at ngayon? Siyempre noon, bilang kung lalapat natin yung tinatawag na sistema ng Ilawud o Iraya. Ito yung Ilawud, ito yung mga pamayanan na nasa tabing ilog. O tabing ilog, tabing dagat, mga baybaying pamayanan. At yung Iraya naman, yung mga pamayanan na nasa bundok, mataas na bahagi. So, bilang ang Pasig, isang pamayanan nasa tabing ilog, so ang kanyang pamumuhay ay nakaugat doon sa ilog mismo. Maraming mga mangingisda. So, hindi lang yung mga mangingisda, yung nabanggit ko, yung mga magsasaka. So, yung ilog, hindi lang siyang kinukuhanan ng isda, pagkos yung irigasyon, yung tinatawag na yung artificial na irigasyon, so man-made. So, gagawa ng paraan para makakakuha ng tubig sa suklayan ng sakahan. So, yun yung masasabi kong puri ng pamumuhay noon ng mga Pasigueño. And then, yung ngayon, siyempre, bilang city ka na rin, maraming salig o yung maraming influensya ng labas ng pamumuhay. So, meron kang mananahi, mga factory, mga manggagawa sa factory. Doon din sa pagtingin sa paraan ng pamumuhay, maaaring tingnan din ito sa tatlong dinaan ng proseso ng Pasig. Kagaya na binanggit kanina, dati tayo ay isang agricultural na lugar. Mas madami pa ang sakahan kaysa sa tao. So dumating din sa panahon na nagkaroon ng pagbabago sa perspektiba ng lipunan at pinasok din tayo na tinatawag na industrialisasyon. Kaya nagusbungan yung tinatawag ng mga pabrika at madalas yung mga pabrika ay nasa tabi ng ilog para mas mapabilis yung paglilipat nila ng mga goods. At yung ikatlong phase nga na pwede natin tignan ay mula doon sa industrialization phase ay papasok tayo doon sa tinatawag na modernization. Na ang moda ng produksyon ay hindi na lang nakasalalay doon sa napoproduce sa loob ng mga pabrika kung hindi yung kayang gawin sa loob mismo ng mga opisina, dahil halimbawa ang stock exchange ay wala naman talagang produksyon na makikita ka, pero meron tayong stock exchange building nasa Tectite Tower, yung isa sa mga Philippine Stock Exchange na opisina ng mga Philippine Stock Exchange. Ano ang pangunahing papel ng lungsod ng Pasig sa usaping ekonomiya, komunidad o lipunan, edukasyon at kaunlaran ng bansa? Sa ekonomiya, may kukonsidera natin na isa tayo sa mga pinakamaunlad na lungsod sa buong Pilipinas. Mabilis, dahil mabilis na pag-unlad. Dahil halos lahat siguro ng larangan at ng mga aspektong panlipunan o pang-ekonomiya ay pinapasok na rin natin. Hindi lang sa produksyon, kundi pati yung mga tinatawag nating money business. Yung stock exchange, in terms naman sa lipunan, yung katulad ng tanong mo kanina, di ba, sa heritage conservation. So, since ang Pasig, hindi naman natin masasabi na nanguna, pero mas nakikilala ng National Historical Commission ang ating mga programa in terms of that. Kasi bakit? Kasi yung ating PCHCC o yung ating committee ay may member na taga National Museum, NHCP. So, ini-involve din natin yung taga-labas. Kung bakit tayo nagiging kilala. So ngayon, ang nangyayari is tayo ay nagiging ehemplo para sa ibang syudad o ibang lungsod in terms of sa program natin.
sa ating lipunan. So, from that, nagiging malaki yung contribution natin sa ating bansa. Gayun din yung mga programang sinusulong ngayon ng pamahalang lokal, kagaya ng Pasig Green City. No, isa ito sa mga programa na naglalayon na magkaroon ng pangangalaga sa kalikasan. Siguro, pati sa mga paaralan natin, makikita yung mga proyektong ito na inilulunsad ng ating pamahalang Luzon. Saka, syempre, ika-count mo rin yung mga individual efforts ng mga Pasigueño para rin makilala o makakontribute din ang Pasig para sa ikauunlad ng bansa. Halimbawa, yung ating Kidos Foundation. Yung Kidos Foundation is parang offshoot siya ng Clean and Green program. So, ang ginagawa nila is yung mga cesto packs ay ginagawa nilang produkto na bag, mga kortina at iba pa. So, ito ay hindi lang kilala na Kidos Foundation, ito ay kilala na produkto rin ng Pasig. Hindi yung sikat ngayon na water lily bags. Bilang bahagi ng proyekto, pagbibigay ng livelihood sa mga Pasigueño. Merong mga... Kasi since ang trust ng ating local government is, kumbaga, ang tagline is Pasig Green City. So, gumagawa siya ng mga proyekto para sa maiangat yung ganong klaseng programa. So, yun nga yung sa livelihood natin, yung water lily bags. Tapos, meron tayong ordinance na bawal, no straw Friday. So, sa mga fast food, walang straw. Tapos, ngayon, malalaman mo kung nasa Mandaluyong ka o nasa Pasig ka. Kasi, pag Pasig ka, umorder sa fast food, naka-paper bag. Pag nasa Mandaluyong ka, plastic na yun. So, yun talaga. Tapos, meron, bago pa ipatupad sa national, yung sa paninigarilyo, meron na tayong ginawang resolution tungkol doon. Tapos may mga green police tayo na hindi na nagbibilang ng puno. I mean, minomonitor nila yung mga puno na nandito sa ating paligid. So yun, tapos nanguhuli din sila ng mga nag-smoke. So, doon talaga yung At yun ay malaki rin ang contribution, hindi lamang sa bansa natin, kundi maging sa buong mundo. Sa larangan naman ng edukasyon, hindi mo siguro kailan sa atin na madami sa mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral ay ibinibigay na ng pamahalang Luzon. So kayo ay malamang patunay na dun sa kabutihang loob ito natin. Instead na sa national pamanggaling, so ang local government natin ang nagtutustos ng mga additional school buildings, yung notebooks, yung shoes, yung bags, uniform sa elementary. So lahat na nang kaya niyang ibinibigay niya para rin dun sa kapakanan ng mga mamamayan niya na hindi naaasa pa sa national government. So in that way, nakakatulong siya na ma-lessen yung gastos ng ating national government.